Ako nga wala na live kay mapugos na sila anhe din ba no, pero I hope nga if you can come to the church, please ayaw mo pag live ani gud mo sa simbahan sa tong buhi nga Dios. Okay, all right, everybody stand please. Let's open our Bibles in John chapter 17. John chapter 17 verses 20 to 26. Just bear with my voice tonight kay I'm not really feeling well. Kay giubok o gisipon nya di ko katarog tulog aning kagabi kay magsige kog pamaghot. John chapter 17 verse number 20 down to verse number 26, and tonight's message is a very interesting message as we are going to understand unsa ang gipray ni Jesus Christ para sa church, para ni nato giunsa taniya pag-ampo diha sa amahan. Verse number 20, share the Bible with the one next to you kung walay Biblia ang imuhang tapad. Verse number 20, the Bible says, "Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world." Verse number 25, "O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me." Verse number 26, in the last verse, the Bible says, "And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them." The title of our message this evening, "The Prayer of Christ for the Church." What a blessing to know that someone is praying for you. Someone is praying for me. Every time na moingon sa kuha, "Pastor, I'm praying for you." It really encourages me nga napagiday mga tao nga wala lang nagunahuna silang kaugalingon, kundi nagunahuna sila sa atong kaayuhan. Sometimes it's nice to say, "Brad, I'm praying for you. Happy birthday, I'm praying for you." Tungod kay whether we like it or not, mga kaigsunan, garbo ra gyud ang mag-ingon nato nga wain isa nato diri nga nanginahanglan og pagampo. All of us need prayer, but how much more to know that God, the Lord Jesus Christ, was praying for us. The Bible says in verse number 20, "Neither pray I for this alone." He was not praying just for the 12 apostles or for the 11 apostles, kay nagpakamatay man si Judas later on. But ingon ang Bible in verse number 20, "But for them also which shall believe on me through their word." So Christ was speaking on a future tense where He refers to the believers nga mahimong bunga sa mga apostoles as they spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Father God in heaven, Lord, I pray tonight nga pinaagi sa imong pag-ampo for the church. Lord, we would understand what we should do, and tabangin mi Ginoong Dios nga among masabtan ang imong pulong karon. Holy Spirit, I ask you to work in our midst and be with our fellow Christians as they are still coming. We ask you, O God, to work in our midst. Holy Spirit, gihangyo tika nga magtuktok ka sa kasing-kasing, giyaya ako mga baba, ang mga pulong nga manggawas nini Ginoo, nga mahimong panalangin sa imong mga katawhan. Thank you for all our visitors. Salamat sa ilang presensya. Salamat sa mga nagsayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. Magapanglingkod ang tanan. The prayer of Christ for the church. So we read in this passage tonight a blessing and encouragement where our Lord Jesus Christ prayed again for the future believers of the church. And in verse number 20, as I emphasized a while ago, that verse in verse number 20, that means us today. Nga ang katong mga disciples nga nag-share sa pulong sa Ginoo, nga nagwali sa maing balita sa kaluwasan, they multiplied and multiplied and multiplied, and
mga kaigsunan, sa kahibulungang pamaagi o trabaho sa Ginoo, nga until today, the church in Jerusalem did not die. The church continued to exist. Until today, we have a church that worship God and praise God. Mga kaigsunan, salamat sa dako kaayo nga example nga gihatag ni Kristo nga ang usa ka church kinahanglan gyud siyang pagampo. Every church needs much prayer. That's why if you have not been praying for the church, it's time for us to pray for the church. Atong i-pray ang simbahan sa Ginoo. Atong i-pray nga ang Ginoo magpamuhat sa atong mga tag-usa kakasing-kasing. Atong i-pray ang panaghiusa sa sulod sa simbahan sa Ginoo. Atong i-pray mga kaigsunan nga ang simbahan sa Dios motubo, mulambo og the more ta nga nakadugay nga mahimong Kristohanon mga kaigsunan, the more nga mahimo tang panalangin sa uban nga mga katawhan. What a blessing to know if someone will tell you tonight, Brad, I'm praying for you. Sis, I am praying for you. That's why this evening, ang simbahan sa Ginoo mga kaigsunan, because the church is included in the prayer list of our Lord Jesus Christ, ang simbahan sa Ginoo, it is not just an ordinary group of believers, but it is a gathering of people with blessings from God. Why? Nag-ampo si Kristo para sa iyang simbahan. And what a blessing that the God of all gods and the King of all kings is praying for the church. So atong tan-awon, unsa ang gipray ni Kristo para sa church. Number one, it was a prayer for continuity. It was a prayer for continuity. Verse number 20, it speaks to us that the church, ingon si Jesus Christ, ang 12 apostles, they will share the word of God. Neither pray I for this alone, but for them also, which shall believe on me through their word. So Christ gave His word to His apostles, and the apostles shared the gospel of our Lord Jesus Christ. Thomas went to India. Judas went to Syria. Some of them went to different parts of the European countries. These people, the apostles of Christ, they died as martyrs, spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. And the Bible says that many will believe through the preaching of the Word of God. Muna nga, kinahanglan yun iwali ang pulong sa Ginoo. We must remember tonight that the church continues to grow and expand because of soul winning. Basta wala gani soul winning, ang simbahan sa Ginoo magkagamay yun na. Amen? Why? Because the focus of the people, when there is no more soul winning, dili naman ang focus sa gawas, na naman sa sulod. There may be other means to get the attention of the people. We have many activities in the church. Naatay mga Friends Sunday, naatay mga special Sundays, manghatag-tag mga gasa sa ato ang mga bisita, and just to make them feel special. But ultimately, mga kaigsunan, ang toyo nato kay para makadungog sila sa maing balita sa kaluwasan. The point is not the token. Dili na mo'y pinaka-importante. Dili mo'y pinaka-importante kung unsa ang imong mahatag, unsa ang atong gift nga ihatag sa atong mga bisita, mga kaigsunan. But the most important thing is for them to receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Why? Because there is no other way for the church to continue growing but for or only through the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. Muna nga, ang tinuod nga simbahan sa Ginoo, listen to me, do not get confused. Listen to me, dili tanang simbahan sa Ginoo, iya sa Ginoo. Dili tanang simbahan nga nagdalag ngalan sa Ginoo, iya sa atong buhi nga Dios. Just a quick reminder to all of us, Matthew chapter number 7. Palayo ko, operator, please. Matthew chapter number 7, just to teach to us. Nga dili tanang nagdalag ngalan sa Ginoo, iya sa Ginoo. Matthew chapter 7, verse number 21. Let's start with verse number 21. The Bible says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father
which is in heaven. What is the will of the Father? The will of the Father in John chapter 6 verse number 40, nga ang tanan nga motuo ni Kristo, ang matag-usa nga makaila o makakita ni Kristo, motuo kaniya aron siya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. That is the will of the Father in heaven. Mo na ingon ang Bible in verse number 22. This is referring to the people who are not truly saved. They are carrying the name of Christ. They are carrying the word of God, but they are not saved. They are not going to heaven. Verse number 22. Ingon ang pulong sa Ginoo. Look at verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Lord, nagwali man mi sa imong ngalan, Lord. And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Lord, daghan kay ko gibuhat, Lord, para nimo. Pwede nga daghan kay kagibuhat, huna-huna nimo para sa Ginoo, pero ikaw ay dili ka moadtog langit human sa imong kamatayon. Verse number 23, the Bible says, ingon ang usay tubag ni Jesus Christ, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. And these were referring to the false teachers in the time of Jesus Christ and in the time of the apostles, mga kaigsunan, kay dili tanang nagdalag Biblia iya sa Ginoo. They are just using the word of God for merchandise, for money, para lang sa kwarta. Churches now, mega churches are declining today. Ang church ni Joel Osteen, nga ang iyang member nasa mga 16,000 kabuok. Tingnan gamay sa simbahan karon. Tako ilang auditorium. Kagamay. Because look at these people, they are preaching the word of God, and they don't preach sin, they don't preach about hell. Di sila magwali ang impyerno, di sila magwali na magkinabuhing balaan. Di sila magwali anang mga bisyo, di sila magwali anang sala, because they are there for money. Gusto nilang palamian ng tao. Pero church, ultian ta mo ang tinuod nga lagad sa Ginoo. Usturya gyud na unsay sala, ug mawalay gyud na ang sala. Because the pastor is not here to entertain you. The pastor is here to preach the word of God. Nothing but the word of God. Muna nga ang tinuod nga simbahan, mga kaigsunan, a true church is marked by being a faithful winning of the lost souls with the gospel of our Lord Jesus Christ. A true church is marked by being faithful in preaching no other name but the name of the Lord Jesus Christ. The name that can only save. It is not the Bible Baptist Church that can save. Dili makaluwas si Mary, dili makaluwas ang pagpangalawat, dili makapalangit ang pagbuhat sa mga pito ka mga sakramento, dili makapalangit ang pagpabunyag o ang pagpabautismo o ang paghatag sa simbahan, ang pagbayad nimo sa pastor o sa pari, dili na mo'y makapakuha sa imuhang kalag gikan sa kalayo sa impyerno. Ang makapaluwas sa atong kalag si Ginoong Jesucristo lamang. When you receive Christ as your Lord and Savior, pasayloon ka sa imong mga sala, og dili nakapaadtuon sa Ginoo sa kalayo sa impyerno, tungod kay ikaw luwason ka kaniya. And that's the preaching that we preach, that there is no other name but the name of Jesus Christ. In verse number 20, Christ prayed for the fruit of His disciples nga magpabilin sila, mga kaigsunan, diha sa pulong sa Ginoo. That is why tonight we must be reminded that it is the will of God that the church continues to share the gospel of our Lord Jesus Christ, both locally and globally. Because again, mga kaigsunan, ang tumong mga kaigsunan sa simbahan sa Ginoo para mawali ang maayong balita sa kaluwasan. Thus, this is what do we call as the Great Commission, because nothing is more important to God than the souls of men. Imagine unsa ang makapahugyaw sa langit? Ang usa ka kalag nga magdawat ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Dili ang kwarta, dili ang imuhang mga achievements aning kalibutan, dili ang mga material nga mga butang, ang kalag sa tao.
Notice first of all tonight, the power of the gospel. The power of the gospel. As Christ continued to pray for continuity, we must remember tonight that there is power in the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. When these apostles, look at them, just try to look at them. They were just ordinary people. The apostles were just ordinary people. Mga mananagat, rato sila. They were just fishers of men. And yet, here's what the Bible says, as they preach the gospel, naluwas ang mga tao. When Christ ascended up into heaven, ang nabilin, gibinlan sa church sa Jerusalem, si Peter. And Peter at that time in the book of Acts chapter number 1, 120 na sila kabuk. Membro sa simbahan. Pagabot sa Acts chapter number 2, nahimo silang 3,000. Pagabot sa Acts chapter number 5, nahimo silang 5,000. Hangtod pag-abot sa mga succeeding chapters, nahimo silang multitudes and multitudes and multitudes. Who were these people that preached the gospel? They were not doctors. Wala to sila nagskwela og mga banggiitan nga mga universities. They were just ordinary people preaching the word of God. But look at them, mga kaigsunan, sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo, dunay naluwas, dunay nadugang sa iglesia sa Ginoo, dunay nagamit para sa buluhaton sa Ginoo. Why? Because there is power in the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. Dili na gahom sa tao. Dili na pa-graduate og 4-year course para ang tao maluwas. Gahom na sa Ginoo. Muna atong trabaho, share the gospel of our Lord Jesus Christ. Ikaw lang kang mustorya. Dili ikaw ang muluwas. Dili ikaw ang mutandog sa kasing-kasing. Dili nimo sila i-impress sa imong pagka-bright, mga kaigsunan. Just preach the gospel of our Lord Jesus Christ. And they will get saved. They will repent of their sins. And they will receive Christ as their Lord and Savior. You do not need to become a lawyer to become an effective soul winner. You do not need to become a doctor para daghan ang maluwas. You do not need to become this and that and I have to earn this degree para lang maingon ani. You just need the power of the Lord Jesus Christ. Why? There is power in the gospel. Notice, not only the power of the gospel, but we also see the vehicle of the gospel. In verse number 20, kinsa man ang mag-share sa may balita sa kaluwasan, ang church nga gibinlan sa Ginoo. Listen to me. Despite nga ang church nay mga loopholes, ang church do nay mga tendencies nga mahimong carnal, mahimong unodnon, mahimong materialistic. Tendency ang church nga mawala sa sakto nga dalan. Ang pastor pwedeng musimang, ang mga membro pwedeng musimang. But despite of our flaws, gibinlan ta sa Ginoo sa maayong balita sa kaluwasan. Wala gibilin ang maayong balita sa kaluwasan sa mga anghel. Pwede ba na to sa mga anghel? Don't you think? Pero wala gibilin sa mga anghel. Gibilin sa simbahan sa Ginoo. Walay laing gamiton para maluwas ang mga tao sa pagadian, kundili ang mga luwas sa Faith Bible Baptist Church. O ang mga luwas nga mag-share sa maayong balita sa kaluwasan. That's why we must be reminded. We have our World Missions Conference just to remind us that there is no other way, no other group of people who or whom God calls to be the vehicle of the gospel, no other than the church. That's why we support world missions. Tungod kay ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, dili lang pagadian, dili lang Pilipinas, kundi ang tibuok kalibutan. That's why we have number 3. Number 1, the power of the gospel. That's the vehicle of the gospel. Kinsa ang sakyanan para ang may balita mawali ang simbahan sa Ginoo. The scope of the gospel is the third one. In verse number 21 and verse number 23, look at the statement of our Lord Jesus Christ. John chapter 17, verse number 21 and 23, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Look at the next phrase.
that the world may believe that thou hast sent me. The goal of our Lord Jesus Christ is for the whole world to believe on Him as their Lord and Savior. Verse number 23, this line again, kanang word nga that the world, is also repeated again for the second time. Verse number 23, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that thou hast sent me. Nga naman, again, ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, tibuok kalibutan. I always rebuke that in the preaching every time magwali ta sa World Missions Conferences. I always tell the pastors present nga ano mag-support tag mission, dili ni pagpagara-gara, dili ni paghilas-hilas, nga ano mag-support tag World Missions. Tungod kay ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, gusto sa Ginoo nga mo-obey ta pagwali sa tibuok kalibutan. O saan man nimo pagwali sa tibuok kalibutan nga naa man tag pagadian, pinaagi sa pag-support sa mga missionaries nga gitawag sa Ginoo para magwali sa laing lugar outside sa Pilipinas. Amen. God's plan for missions is global, not just local. I heard pastors mingon, ano mag-support man tag mission nga, wa pa gani inahuman ang pagadian, wa pa gani inahuman ang Pilipinas, maggara-gara na din mo, magadto na din mo Cambodia, magadto na din mo Singapore, uy, dili na ingon ana, uy. Ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, tibuok kalibutan. If you have been to places where many tourists are present, when we went to Palawan, grabe daghan kay mga foreigner nga nanadto. Kasagaran nga mga languages nga ako madunggan, mga French speaking people, white people speaking French. Napatoy babae dito nga murag Meksikana siguro to kay porque de tal manera sarkar sorak samtang galangoy-langoy iyang tingo galangrug-lanog dito sa lagun. And samtang naglangoy-langoy ko, I was just thinking ba maluwas unta na sila, no? As we went, gawas ko pagkagabi, alas 10 sa gabi, 10 o'clock in the evening is like 12 noon there. Sa street nga mong gipuy-an, grabe ang nightlife dagto, tanan mga klaseng-klaseng nga mga foreigner na dito naglingkod, ang uban nagtabi, ang uban nag-inom, ang uban unsa ba sila diya. And just to think about if they would hear the gospel and they would get saved. It's difficult. Kasulay na mo suluin ng Tagalog. Ay, makaingong yung kag, may tagmahumanan eh. Kitig yung lisura. Ikaw, dawatin mo si Panginoon, Iso Kristo. Alam mo ba na tayo makasalanan? Ting lisura mag Tagalog, oy. Unsa na lang kag in English? Kasulay na mo magsuluin ng in English? And Jesus Christ gisod oy. Pero salamat mga kaigsunan, dili ikaw ang gitawag. Kung na may gitawag diri nga magmissionary, sunod sa Ginoo. Pero salamat nga lain-lain ang gitawag sa Ginoo niya, biyaan nila ang ilang trabaho. Biyaan nila ilang pagka-engineer, biyaan nila ang pagka-doktor, biyaan nila ang ilang pagka-maestra, nanaslay item sa gobyerno. Pamiyaan nila ang ilang mga trabaho, ang ilang maayong nga kahimtang para lang usunod sa mga balita sa kaluwasan sa pagsangyaw niini sa laing dapit. Una nga, bulahan gyud ang church nga mag-support og mga missionaries. Bulahan gyud ang simbahan sa Ginoo nga nagpadayon sa pagpaluyo sa mga alagad sa Dios nga gitawag sila. It was a prayer for continuity. Ako gihangyo nako ang church amputa sa Ginoo nga dili lang kani sila ang madugang sa church kundi napay idugang sa Ginoo og tigaan tagbunga sa tong pagpangabig ug kalag. Amen. Sa tong pag-soul winning, sa tong pagpangimbitar og mga tao sa church, atong i-pray nga dili sila mubalik kay nindot og lingkuranan, dili sila mubalik kay nindot ang facilities, nindot man nga mubalik sila kay ganahan sila kay nindot ang facilities, pero ang pinaka nindot nga madunggan nato nga mubalik ko kay nakasabot
ko sa mensahe sa kaluwasan. Mubalik ko kay nakasabot ko sa pulong sa Ginoo. Mubalik ko kay naay gwapa dito. Kana mo'y kuyaw kaayo. No? The scope of the gospel. So Christ prayed for continuity. Church, listen to me. Mga matay tang tanan, usa ka adlaw, ang magpabilin ang atong mga bunga ng atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo. If we do not have fruits, if we will not preach the gospel, if we will not invest to our young people, kani atong mga young people sa church, if we will not invest on them, I will tell you, this church is going to die. Di kaabot ang simbahan og 100 years, 150 years. Why? Ang pamaagi para ang simbahan sa Ginoo magpadayon sila pagwali sa pulong sa atong buhi nga Dios. Number 1, it was a prayer for continuity. Number 2, it was a prayer for unity. Christ wanted us to be united. As the church is also called the body of Christ, we represent the people here on earth. Muna nga ay katingala nga magsigi kag simba ang hunahuna sa tao nimo, balaan ka, matarong ka, nganuman. Ang church, we are called the body of Christ. Munang kabantay mo basta makasala ka, masipyat ka, kuanon ka, insultuon ka, ikaw ba sige ra magagsimba-simba? Wa man natarong na imong kinabuhi. Because people are expecting that if you are in the church, taas kay panglantaw ang tao nimo because the church is representing the Lord Jesus Christ. The church is the body of our Lord Jesus Christ. And because we are called the body of Christ, Jesus Christ prayed for the church that we may be united, nga magkahiusa ta mga kaigsunan, og ang mga bunga nga mahimong bunga sa iglesia in the future, mga madugang sa church, they would also be united as well. Verse number 21 in the Bible says, that they may all, verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Og walay lain mga kaigsunan nga, dili pasabot ani nga maghiusa ta ng mga Mormons, maghiusa ta ng mga Adventista, dili na mo'y gipasabot ni Jesus Christ tungod kay there can be no unity without understanding the truth of the Word of God. It is referring to the church as a corporal body of our Lord Jesus Christ nga kita as a church maghiusa ta diha sa tumong nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unity is important in the church because it reflects the character of God. Verse number 21, ingon ng Bible, in the verse on the screen, as thou, Father, art in me, and I in thee. Notice the unity of the Father and the unity of the Lord Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ nga maghiusa sila sama sa atong paghiusahay. That's why we have, the Bible says in 1 John 5:7, sa ato ang mga adults na to, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Muna nga ang unity, kung maghiusa ang simbahan sa Ginoo, nagpakita na sa character sa Ginoo. Unity is also important in the church because through unity, we can convince the people or the unsaved people that God is truly in us and working in us. The Bible says in verse number 21 to 23, dili gani makita ang unity sa church. Dili gyud makakita ang mga tao nga way Ginoo nga natay Ginoo dinhi sa iglesia. Verse number 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, verse 22, I have given them, that they may be one even as we are one. Verse 23, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me.
How can we show to the world that God is in us? When we are united for the glory of God. Kung dili makita ang panagiusa, dili gyud makita nga doon natay Ginoo ani nga iglesia. That's why we must protect the unity of the church. Usag yun sa itong iampo para sa church nga magiusag yun ta. If you only know the churches who have been divided, we really should pray for unity in the church. Salamat ko sa Ginoo nga ang transition sa church, it's not easy. Pero salamat ko sa Ginoo nga ang Faith Bible Baptist Church, pagkamatay ni Pastor Noy, hangtod karon nagpadayon gihapon. Because I will tell you, in some other churches in transitional, pertig yun nagka-crucial. Kaya nagpuli sa bagong pastor, hurot ng membro. There was one pastor, anak ko siyang pastor, ning puli siya. Ingon siya nako. Siya nga, Prince, salamat. Sige, grabe kay ka, blessing kay ka nga nagpuli ka dito. Ako, Prince, pagpuli na ako. Kaya nag-backslide man to siya. Ning magwalay ang papa, mag-basketball man to siya. No, nabak. Di ba mo, why, wala, backslide yun ba? Dagan man mga anak sa pastor nag-backslide. Kay ang pastor, wala na panahon para sa iyong pamilya. Muna nga masuko ang mga anak sa ministry. Kay murag nahimo bang rival ba ang ministry sa ilahang pamilya ba? Kay mabiyaan sa pastor ang pamilya tungod sa ministry. Kay unahon ng membro, unahon ng kwan. Ang pamilya nabiyaan na, ang asawa na pasagdaan na. Muna yung kinahanglan yun ang pagbalanse sa sulod sa ministry as a pastor. So, kato siya, mura siya og bitter ka siya ba sa ministry, bitter ka siya sa church. Pagkamatay sa iyang papa, siya bitaw gipuli. Wa nag-skwilag Bible school. Wa tanan. Siya, friend, pabalo ka. Pagpuli na ko, wa ginabilin maskin isa. Nang hawa gud silang tanan. Laliman ka, anak. Hindi gud sa yun. O mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga. Ang Faith Bible Baptist Church, we are still united in missions. Amen? In sharing the gospel of our Lord Jesus Christ, in honoring God and in worshiping God. That's why we must protect the unity of the church. Christ prayed for this unity. Og ato ning iampo sa Faith Bible Baptist Church nga maghiusa ta. So kinahanglan masabtan nato unsa man ang makaguba sa unity sa church. Number 1, carnality. What destroys church unity? Notice first of all, carnality. Kung ang sulod sa simbahan mga karnal nga mga Kristohanon, mabungkag yun ang simbahan. Ma-divide yun ang church if the church, the people inside the church are not spiritual. If we are all worldly and fleshly, then there can be no unity in the church. 1 Corinthians chapter 3, verse number 3, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, nag-inawayay, nagsinuyaay sa sulod sa simbahan, and they were walking like worldly people. The people in the world. Ang Corinthian church is a divided church. Ako diri ko, ako kay membro ko, ako kay diri ko ni Brother Dexter ko, ako murabag na himong politika ang simbahan ba? Murabag kayo mo, kakamantay mo sa tao, maka Duterte, maka Bongbong, maka tandem ra baro sunod ng eleksyon si Risa Ontiveros daw si Rapi Tulfo, makatulpo. Murag ingon ana ang mahulog sa simbahan ba? Ako diri ko kang kuan, ako kang Pastor John ko, ikaw kay dito ka kang kuan, ikaw dito ka kang kuan. Walay unity sa sulod sa simbahan. Because again, the people are carnal. That's why we preach the word of God and we encourage you to read your Bible and grow in your Christian life, because if we will not grow, I will tell you this, we will remain a carnal Christian. Kung dili ganita mo tubo, mahimo gyud tang unod-nun nga mga Kristohanon. O gamay lang bikil, makakos din taggubot sa simbahan. Why? Because again, carnal people, carnal Christians are like baby Christians. Bantay mo ng bata. Imo lang ganing dagpi gamay. Wow! Ay
Gamay rang gani kayo bang mga nonsense kay nga mga butang. Mura bag kapayason kayo ba? Gamay ra gyud kayo. Dili naman to angay untang. Wah! Ingon ana ang bata. Ingon ana ang Kristohanon nga wala nagtubo. All he can see is his own self, not the other people. Proverbs chapter 13, verse number 10. A carnal Christian is a prideful Christian. Ug magbantay ta kung garboso na ta nga klase nga Kristohanon. Verse number 10, the reason nganong dunay contention. Contention is the other term for conflict. Gubot, away. Only by pride cometh contention. When there is pride, there is contention. Kung naagani garbo sa sulod sa church, ay masamok gyud ang iglesia. Naagyoy away nga mahitabo. Number 2, libak, gossip. This is what destroys the church. When we backbite each other and talk to each other and hate each other, it poisons the relationships in the church. Kato si Kwan ba? Ayaw Kwan na to ni Kwan ha. Kay Kwan ba kito siya? Kwan ba kito siya? Then pagkuman, kato si Kwan ha. Ang Kwan kato niya. Kato, huy, Kwan ba kito siya? Huy, kato si Kwan ba? Kung maghisgit-hisgot sa atong mga kaugalingo mga sayo, o ikaw nga si gisgot, wala kay sayo. Amen. O ikaw, hingpit na gyud ka nga pagkaginikanan. Hingpit na gyud ka nga pagkapapa, pagkamama, pagkabana, pagkaasawa. Why not pray for them instead of talking to them, talking at them with other people? Gossip. Ang pinakanindot nga translation na ni is marites. Marites. Maripos. Di ba no? Maripos. Kabalo mo sa meaning sa maripos? Mariposa. Mare, post mo na. Di ba no? Mare, post mo na. Oh. Di ba ang marites? Mare, ano ang latest? And some people are like that. I've been to a church. Aning magsimba. Simba sa buntag. Naagi duwa ka magtiayon. Dili nga simbahan na sa lain nga simbahan. Dili lang ako istorya ang ngalan. Pero to ang sundo to. Sigig lini ba kay? Sigig lini ba kay? Ito na to sa likod. Nagkasimba na to sa taas. Sa latuwa sa ubos. Do you think malipay ang Ginoo, ana? It destroys relationship. James chapter 4 verse 11. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art a doer of the law. Thou art not a doer of the law, but a judge. Proverbs 26 verse number 20. These gossipers are also called talebearers. Tudhatod og storya. Where no wood is, there the fire goeth out. So where there is no talebearer, strife ceaseth. Muna hinungdan nga masamok ang church kini magatudhatod og istorya. Uy, Brad, ingon si Kwan, Brad ba? Brad, yabag daw ka. Ha? Ingon siya nga yabag ko? Bantay lang, nawala na. Hatod-hatod og istorya. GNT delivery. Amen? Gossip. Gossip. Number 3, what destroys church unity? Unforgiving spirit. When we cannot learn to forgive our brethren. Conflicts. Listen to me. Conflicts in the church are inevitable. Conflicts in the church cannot be avoided. One way or another, naagyoy conflict sa sulod sa simbahan. Usa ka adlaw, ikaw masipyat ka, makapasilo ka sa imong isig ka Kristohanon. Amen. Hello, are you still there? Usa ka adlaw kanang imong tapad makapasakit na nimo.
makapa-offend nimo. Usay maka-insulto ta. O sometimes we just do not know our actions, usay ang atong mga pasiaw nato nakapasakit na dahil sa itong isig ka-Kristohanan. Usay para nato murag wala lang, pero ang atong kauban sa simbahan nasakitan na dahil, na-offend na dahil siya. That's why when conflicts come, we must always be ready to forgive and be reconciled. Nganuman, dili kita magiusa kung dili ta ganahan nga ma-reconcile ta. That is why importante ang kasing-kasing nga kamauta mo pasaylo sa mga tao nga nakapasakit nato. Amen? Amen. Mangayo ta grasya sa Ginoo. Sakit tuod, pero imo man ang igsuon, imo nang pasayloon. So, be ready for reconciliation. Sometimes the pastor must mediate. The pastor must be on the center, on the middle. And then, the pastor will resolve the conflict. Si Brother Kwan, nag-away sila ni Brother Kwan. Si Sister Kwan, nagbikil sila ni Sister Kwan. Sis, mo na ang nahitabo. Unsa ni katinood? Oh, mo na ang nahitabo. Mayingon rin isa, sis, sorry kayo ha. Ug mayingon na si Sister, sorry si mong naong. Patay. Basta mayingon na gani, og sorry, sorry gyud kayo sa na kuan jud ka na si piat gyud na ako yung giangkon. Ina na lang nga. Unsaon ta man nahitabo naman, pero gipasaylo na tika. Reconciliation is very important. Muna nga, dili mahitabo ang reconciliation kung di ta kamao mo pasaylo. Amen? Dili ta kamao mo pasaylo. Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. And the reason why we forgive is not because maayo ang tao nga nangay pasaylo nimo. Ang inungdan nga mo pasaylo ta tungod kay ang Dios ning pasaylo sa atong mga sala. Who are we that we cannot forgive when God forgiven us? Maskin unsa kadako ang atong mga sala nga nabuhat. Matthew chapter 18 verses 21 to 22. And then came Peter to him and said, Lord, ikapila nako pasayloon ang akong igsuon nga nakasala nako. How oft shall my brother sin against me, and I forgive him till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but sa sunod, everybody read, go. Until 70 times 7 is 490. Every day, 490. Brother Glenn, every day, 490. Dili ni every year ha? Every day ni. It speaks of us nga kinahanglan andam ta mopasaylo sa mga Kristohanon igsuon nga nangayog pasaylo. Paminaw mo, kung ikaw gani nakasala, ayaw nagrason pangayog pasaylo. Kung ikaw nakasala, ayaw nagpaningkamot nga tabunan nimo imong sayop. Sayon ra gyud kaayo ang kinabuhi. Pangayo lag pasaylo. Kay klaro kaayo kung ikaw nakabalo ka nga nagbuat kag pasakit ka sa imong isig ka Kristohanon, unya mo rason pagyug ka mahimo gyud kang Kristohanon nga walay buot. Mga kaigsunan, kung nasipyat ta, mangayo tagpasaylo. Amen? Amen? Diri mo raghinay kayong amen diri. Amen? Kung nasipyat ta, mangayo tagpasaylo. Kung nangayog pasaylo nato ang naksipyat sa atua, atong pasayloon for the sake of the unity of the church. Not only carnality, not only gossip, not only unforgiving spirit, but we also have the reason for disunity or the destruction of the unity in the church are the false teachings from false teachers. Mga dili maong nga mga pagtulunan. If there is someone in the church that does not teach in accordance to the Word of God and in the doctrine that we stand as a church,
then I will going to personally talk to that person to tell him to get out of the church. Why? Because it will destroy the unity of the church. Romans chapter 16, verses number 17 to 18. There can be no unity kung dili ta magsinabtanay sa insakto nga doktrina sa pulong sa Ginoo. John chapter 16, verses 17 and 18, the Bible says, "Now, I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly." It speaks about money. They only serve themselves. How they can get money. And by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Maglisod ta, magwalit ta dinhi sa pulpito nga si Kristo ray makaluwas unya na day membro day nga di mo tuwa na. Kay moingon din ka nga si Kristo ang kulang ang gibuhat ni Kristo, kinahanglan mo nimong buhaton, magtuman ka sa 10 ka sugo, kinahanglan magsigi kag simba para malangit ka. It causes division in the church. It destroys unity in the church. Una nga, magbantay ta. We have discipleship. Ang mga bagong nabautismuhan, gina-disciple, ginabautismuhan. Pag magbautismo, gina-Bible studyhan, padayon, para motubo sila. Kay dili tanang nagdalag Biblia iya sa Ginoo. Amen? So we must be careful of these false teachings. There was one member of our church before dinhi, dugay na to siya pagkahuman. There was a time nga nakabalo ko nga dili mao ang iyang doktrina nga gitudlo. And it came into my ears nga iyan ang pangstoryahan ng mga men sa church, ang ubang nga mga members sa church, anak nga mga doktrina. So giingnan yun ako si Papang diretso, si Papang boy pa si Papang ato, ako ang iyang assistant pastor. Kabalo ko unsay nahitabo panghitabo sa ubos nga wa na kabalo si Papang. Ako siyang gisultihan si Papang sa office. Anak ko pang, I strongly suggest, please stop that man from giving the privilege to teach the Word of God in the church, because it will cause division in the church. Magwali ang pastor, unya pagpuli niya lain ang itudlo. Di ba maggubot masamok ang unsa magyutinuod, kinsa magginagsturig tinuod. So kung naay Kristohanon nga dili insaktog doktrina, I will politely tell that Christian, Brad, pangita na laglaing simbahan, Brad. Because dili pwede ang imuhang pagtulunan kay dili makahatag og unity sa sulod sa simbahan sa Ginoo. And one day, I confronted that person. Diha gid mi sa likod o nagstoryahanay mong duwa. Maski kung saong ginako pasabot, di gid pud siya kasabot. Iya yung barugan ang iyang dili mao nga mga pagtulunan. Ang kalaunan ning gawas nagbuhat og kaugalingon niyang simbahan. So, magbantay ta sa mga dili mao nga mga pagtulunan. Magbantay ta sa atong makitaan sa social media. Hello, magbantay ta sa mga vlog nga makitaan nato, nga maggamit-gamit og pulong sa Ginoo, unya mangdaot og mga lain nga mga relihiyon, and they would pwede kan pamino mo, pwede nimong gamiton ang Bible para sa imong kaugalingong pagtulunan. Muna nga when we preach the word of God, we use the context, because context is very important in understanding the truth of the Word of God. False teachings, very important. Next, mga Kristohanon nga magbagulbol, murmurings, and complainings. This is what destroys the unity of the church. Remember, when the people the people of Israel, paghawa nila sa Egypt, and then pag-abot nila sa wilderness, as they journeyed in the wilderness, there were people who murmured against God. Am I right? Na yung mga nagbagulbol diha sa Ginoo, na yung mga complainers. Sige ra tagkaon aning mana, sige ra tagkaon ani, gimingaw na kog kaon sa isda sa Egypt, gimingaw na kog kaon sa mga lamas, gimingaw na ko sa tusud-an didto. Unya, sige ra taglakaw-lakaw, wa pa ta naabot sa promised land.
Pila na takatuig din sa disyerto galakaw-lakaw. Kani si Moses God, di giniiyas Ginoo. They murmured, they complained. O sa naitabo, basta naay bagulbulan, makadiscourage sa mga tao. The people were discouraged. Numbers chapter 14. The people were discouraged and they pick up stones. Kay ilan ang batuon si Moses o si Joshua. Og niingon sila, magbuhat tag mag-nominate tag leader para mo dala na tog balik sa Egypt. Di na ta ng Moses mosunod. Paminaw mo, ang mga tao nga reklamador makatakod ang spirito ana. When people began to complain and murmur, that is a very contagious spirit. Wingon ka, bitaw no, kuan no. Ngano man kini gistorya na sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang katong mga nagreklamo, kinsa man ni nagreklamo, ang mga murmurers and complainers gipatay sa Ginoo. Wa sila gipasulod sa promised land kay dili ganahan ang Ginoo og bagulbulan nga Kristohanon. Dili ganahan ang Ginoo reklamador nga Kristohanon. 1 Corinthians chapter 10 verse number 10, the Bible says, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. All of them nga nagmurmur, all of them, they were killed by God. Wa sila kaabot sa promised land. Kinsay ning abot sa promised land? Ang ilang mga anak mo'y gidala sa Ginoo didto. So, mga Kristohanon, dili ta magreklamo. Amen? Amen? Dili ta magsigbagulbol, dili ta magsigreklamo. Mga lagad ta sa Ginoo, uban sa atong kasing-kasing nga andam mo serbisyo para sa atong buhi nga Dios. Then the last one is lordship. Magbantay ta aning klase nga spirito or kinaiya sa Kristohanon nga maghari-hari sa sulod sa iglesia, maghari-hari sa mga tao. And this is a warning to those who they think that they own the church. I own the church because ako ang dako kaayo og natabang diha sa church. I own the church because ako ang dako kaayo og na-contribute diha sa simbahan. I own the church tungod kay dapat silang tanan maminaw na silang tanan sa kuha kay dugay nako diri sa simbahan. That is the lordship attitude. And that is pride and arrogance. Notice what the Bible says in 3 John chapter 1 verse number 9. There was a man in the church whose name was Diotrephes. Kani si Diotrephes, si John, nagsulat siya letter. Munang naang 3 John. Nagsulat siya letter ni Gaius. Kaya kana si Gaius, mudawat siya og mga missionaries. Member na siya sa church nga mudawat og mga missionaries. Pero kani si Diotrephes, nga membro ra sa iglesia, iyang gi-convince ang church nga dili dawaton silang John nga moadto dito sa ilang simbahan. Nya, kaning nga church bunga ni sa work ministry ni John. Kagasulat sa book of John. That's why John wrote the 3rd John nga libro. Kay giingnan niya, gipraise niya si Gaius sa iyahang pagka-servant niya nga gidawat niya ang mga missionary sa Ginoo o gibadlong ni John si Diotrephes who loveth, look at this, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence. What is the preeminence? Pinakahabog. Gusto niyang siya magari-hari among them. Receive us not. Ayaw niya dawata si John. Ayaw niya dawata ng mga missionaries. Uy, buot-buot. Listen to me. Even the pastor is not the lords of the church. The pastor is not the boss of the church. The pastor is the servant of the Lord Jesus Christ. I always put this in my heart, even when I was still in Bible school and until today. Mo gid ni ang prinsipyo nga akong gibutang sa akong kasing-kasing. Ako tamang pabasahon ni 1 Peter chapter 5 verses 2 to 4. I'm not your boss, I'm not your Lord. Isara atong amo diri si Ginoong Hesukristo. Wa gyud rason nga kitang tanan nga nadini igo ra gyud tang gigamit sa tong buhi nga Dios. Verse number 2, chapter 5, verse number 2. Here's the warning of Peter to the church. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint.
Ang mga karnero ayaw pugsa. Not by constraint. But, what's the next word? Willingly. Kinasing-kasing. Not for filthy lucre. What is filthy lucre? Kwarta. Dili sa imong sa tinguha nga mangwarta ka. But of a ready mind. Verse number 3. Neither as being lords over God's heritage or God's people, but being examples to the flock. The pastor should be an example to the church. And the same thing to all of us, kitang mga Kristohanon, we ought to be examples to the people. Labi na sa mga bagong Kristohanon nga naglantaw sa mga karaan nga Kristohanon. Lordship attitude is very dangerous inside the church. This church is not the church of Mantos family. This church is the church of our Lord Jesus Christ. Whoever is the one who will continue and succeed in the ministry of Faith Bible Baptist Church, kung dili siya Mantos, kung gitawag siya sa Ginoo, gibutang diya, kinahanglan, tahoron siya o sundon siya, kay siya ang gibutang sa Ginoo. Kay ang church, mga kaigsunan, dili ni kingdom. Ang church sa Ginoo, mga kaigsunan, ang gibutang sa Ginoo, tinawag sa Ginoo. That's why many pastors muna mo rebuildi ang ilang mga anak, kaya ang ilang mga anak, ilang pugson nga musunod sa ministry. If God is not calling them to be in the ministry, do not try to call them to be in the ministry. Ano man, ang naa sa simbahan, ang gitawag sa Ginoo nga mga pastor, gitawag siya sa atong buhi nga Dios. Again, listen to me. Kani nga simbahan, simbahan ni sa atong buhi nga Dios. All of us, we are all just servants of the Lord Jesus Christ. I am not higher than you. I am not better than you just because I am here in the stage. No, I am a servant, the same as you are a servant. We work together. And kitang tanan mga kaigsunan, as a church, we are together one in the body of our Lord Jesus Christ. Protect the unity of the church. Number 3 and the last, it was a prayer for eternity. Nagampo si Kristo nga mahimong kuyog niya kita nga mga Kristohanon dito sa eternidad. Verse number 24, as we close. Verse number 24, the Bible says, John 17, verse 24. Everybody read, go. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. Ingon ang Bible, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory. He prayed that the people, ang mga tao nga mahimong bunga sa mga apostoles nga madugang sa church, nga maluwas o mabautismuhan, that they would be with the Lord Jesus Christ. Muna mga kaigsunan, this verse is a powerful reminder to all of us that if you are saved, you are secured with Christ, in Christ, for all eternity. Human sa kamatayon sa tao, kung nagdawat ka ni Kristo sa imong kasing-kasing, automatically, muadto kag langit nga naman, kay naa dito ang imong manluluwa sa langit. You would be where He is. We are secured for all eternity. Paminaw mo, ayaw magtuo sa mga tao nga nagwali nga mawala ang kaluwasan. Dili mawala ang kaluwasan. Amen? Once saved, always saved. Human ka nga naluwas, kung nagdawat ka ni Kristo sa imuhang kasing-kasing, you do not need to maintain good works para ma-maintain mo imong kaluwasan. Once nga naluwas ka, luwas ka hangtod sa kahangturan. O dili pasabot nga magbinuang na ka, muadto naman di kog langit, mo nang magbinuang ko. Sayop na. Wa ka tinud-anay nakasabot sa kaluwasan. Kay kung tinud kang naluwas, dili nakaganan mo balik sa daan imong kinabuhi. Kay nganuman ikaw gitigaan na kag bag-ong kinabuhi sa Ginoo. Nabagoy tawo nga gikag presuhan, mo ganahan mo balik og presuhan? Hello? Karon nga nakagawas na ko, mo patay na po ko. Naabay na nga tao. Wa ka nakasabot ngano nakagawas ka. Way tao nga gihawa sa Ginoo gikan sa sala, mubalik siya dito sa sala, giluwas sa Ginoo gikan din ha.
It was a prayer for eternity. Folks, listen to me. Human ka nga nagdawat ni Kristo sa imong kasing-kasing, giluwas ka sa Ginoo, o dili na mawala ang imong kaluwasan. Notice what the Bible says. 2 verses, and I'm going to close my message. Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Look at what the Bible says. Ephesians 1, 13 to 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. Mao na ang timailhan nga tinud-anay ang kaluwasan nga imong naangkunan kung ikaw nagdawat ni Kristo sa imong kasing-kasing. Giselyuhan ka sa balaang espiritu. Seal is a token of ownership nga ikaw iyan na sa Ginoo. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption. And what is that redemption? It's the coming of our Lord Jesus Christ. Sa din kwao na niya ang iyang gipalit. Kinsa man ang gipalit, ikaw na ug ako. We are the purchased possession. Because the moment you receive Christ as your Lord and Savior, gipalit na ka sa Ginoo sa dugo niya. Dili na mawala ang imong kaluwasan. Nganuman, giselyuhan ka sa balaang espiritu. Last verse, I'm going to close. John chapter 10, verses 27 to 28. John 10, 27 to 28. Everybody read, go. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. If you are saved tonight, ikaw ang karnero sa Ginoo. In verse number 28, and I give unto them eternal life. And look at the next phrase. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Do you realize this? If you are saved tonight, wala na yung makapahimulag nimo gikan sa Diyos. Just think of this. The only thing, ang kortina nga nagbabag kanato og sa atong manluluwas, ang kortina nga nagbabag, ang kamatayon na lang. When we die, kuyog na ta sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen? What a blessing. Unya, ma-stress ka sa mga butang aning kalibutan nga lumalabay lamang. Ma-stress ka tungod sa politika. Ma-stress ka sa mga yutanon nga mga butang. Not knowing aning mga matay ta. Watay madala. Amen? Watay madala. Unya, aning kumand, aning tangtang anang kortina, pinaagi sa kamatayon. Kuyog na ka ni Kristo hangtod sa kahangturan. Do you realize that? For all eternity, Christ prayed, I pray, Father, that wherever I am, they will be with me. Pagkanindot, nga dunay Dios nga nagtinguha siya, nga kuyog ta niya hangtod sa kahangturan. Pagkanindot, manggani nga natay asawa or bana, kuyog na to. Love, ayaw kog biyai. Kung asawa ni Mulakaw, love, ayaw kog biyai. Pagkanindot nga ubanan ka, kuyugan ka, kung pwede palang kuyog ko sa emergency room, dato, ako may assistant niya dato, scalpel, tanod, pagkanindot nga na kay kuyog, hangtod sa kahangturan. Ang mga balo, how they wish, I have more time with my husband. I have more time with my wife. But hey, listen to me. The moment nga mamatay ta, kuyog ta sa Ginoo dito sa eternidad. And we would be forever with the Lord. No more saying goodbye. No more, wala na goodbye. Wala na. Ato na ko, wala. Mapulaan na lang ka sa imong katubang na to. Kuyog na nimo hangtod sa kahangturan. Aren't you glad it was the prayer of our Lord Jesus Christ? Nagampo siya nga magpadayon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nagampo siya nga maghiusa ta. O nagampo siya nga kuyog ta sa eternidad. Tonight, listen to me. Will you pray for the unity of Faith Bible Baptist Church? Tonight, will you pray nga Lord, magpadayon ang church sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, sa pag-support sa mga missionaries all around the world. Heads are bowed, eyes are closed. No one looking around. We don't have a pianist tonight,
But here's the thing that what we are going to do tonight. Kung asa ka naglingkod karon, will you kneel down and pray, Lord, help our church nga nami panaghiusa. Just kneel down and say, Lord, tabangi mi nga naami unity sa sulod sa church. Lord, help me, Ginoong Dios, nga maglikay ko sa mga butang nga magkaguba sa panaghiusa sa church. Gossip, carnality, backbitings, murmurings, unforgiving spirit, mga mini nga mga magtutudlo, hari-harion nga kinaiya, mga pagbagulbol, mga pagpanglibak. Lord, I pray, Lord, will you please help me that I would avoid these things. Tabangi ko, Ginoong Diyos, nga mahimo kong instrumento for the unity of the church. Will you pray that you can bring someone in the church? Will you pray that you can have some fruit in the church? The fruit of souls. Nga naay mga tao nga maluwas, pinaagi sa imuhang baba, pinaagi sa imong kinabuhi. O kana nga mga bunga,